Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa reaction video dito sa sinasabi ni Digong na nagbenta daw si PBBM ng maraming gold bars. Alright, so dito maliwanagan tayo sa video na ito, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Atin panoorin. FPRRD binanatan si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi niya ito inaasahan. Bumalik ito sa kanya. Exposed, isang dating Pangulo, binanatan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbebenta ng ginto. Pero alam niyo bang mas maraming nabentang ginto sa kanyang panahon nung siya ay nasa pwesto? Isang malaking plot twist ito na hindi niyo inaasahan. Mga kababayan, isang mainit na isyu ang lumutan kamakailan. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa di umano'y pagbebenta ng ginto. Itong si Digong ay mana talaga ito sa China na mahilig mag-produce. Tinatawag nga ito na one-man factory of fake news. Itong si Digong kung ano-ano lang na fake news, and then suportahan naman ng kanyang mga trolls, ulit-ulitin ng 1,000 sa isang araw ang mga issue na ito. Kaya tuloy naririnig ng mga ordinaryong tao at inuulit-ulit din na nagnakaw daw si PBBM ng ginto. Ngunit ang katotohanan, yan ay talagang negosyo ng Central Bank of the Philippines, ang Bangko Sentral, which is gold trading talaga ang pinaka-negosyo ng bangko na yan. Noon pa man, sa panahon pa ni Marcos, ay gold trader na ang Bangko Sentral. At walang walang control masyado diyan ang kahit sino mang presidente, dahil ang Bangko Sentral talaga ang nangangasiwa sa trading ng mga gold bars na yan. Okay, so dito malalaman natin na ang nabenta ni PBBM ay 19 tons of gold bars. At ang nabenta naman ni Digong sa kanyang panahon ay 49 tons. So wala sa kalahati. Wala sa kalahati ang itong nabenta ni Digong. Sobra sa kalahati ang bininta ni Digong kaysa nabenta ni PBBM. Pero atin lang linawin na hindi talaga ang mga presidente ang nagbenta niyan. Pero sa kapanahonan lang ni Digong, bakit ganon na 49 tons ang nabenta at walang balita at hindi kumakalat ang issue? Dahil hindi ang administrasyon ni PBBM hindi kasi mahilig sa fake news. Isabihin natin totoong nagbenta si Digong ng 49 tons. Napunta ba kay Digong ang gold? Hindi yata, kasi ang Bangko Sentral ang nangasiwa niyan eh. Pero sa panahon ni PBBM, nagbenta ba si PBBM? Ganun din ang sagot, hindi yata. Dahil Bangko Sentral ang nangangasiwa sa pagbenta. At bumabalik yan kahit i-search nyo sa Google ang mga gold reserve ng Philippines ay akyat baba ang graphics niyan. Ibig sabihin, meron talagang return at meron ding exit. Merong inilabas, merong bumabalik. Hindi lahat yan labas ng labas. Ang pagkakamali lang ni Digong dito, bakit tinatapon niya kay PBBM na si PBBM daw ang nagnakaw, nagbenta ng mga ginto? Sobrang pang ano naman yan. Isa panahon nga niya ay halos 50 tons ang kanyang binenta, pero wala man lang sinabi si PBBM, di ba? At walang sinabi ang ibang mga presidente na nakaraan dahil alam nila na ganyan talaga ang trading ng gold bars sa Bangko Sentral. Bakit nga ba hindi ito alam ni Digong? Dahil si Digong sa totoo lang ay ulyanin na. Ulyanin na si Digong. Ulit-ulitin natin yan. May Alzheimer na yan. Ang pruweba dyan ay kahit ang Davao, sinabi niya na sa Davao ngayon ay bumalik, malakas na ang droga. Sa kanila yung Davao eh. Anak niya ang mayor dyan eh. Di ba nakalimutan niya yata na kontrolado nila ang Davao? Bakit dumami ang droga ngayon? Ulyanin na talaga si Digong. Nakalimutan niya na anak niya yung mayor dyan sa Davao sa ngayon. Kaya pati yung nakalimutan niya na nagbenta pala sila ng 50 tons of gold bars sa Bangko Sentral sa kanyang panahon. At sa panahon ni PBBM, 19 tons lamang. Kaya ito,
Ito ngayon, lumabas ang baho niya. Balik tayo sa video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Pero teka, tama ba ang kanyang sinasabi? O may isang napakalaking impormasyon na hindi niya sinasabi sa bayan? Pero bago natin sagutin yan, balikan muna natin ang tunay na nangyari. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang may hawak ng ating gold reserves. Kapag mataas ang presyo ng ginto, normal na binibenta ito para sa ating ekonomiya. Ayon kay Atty. Claire Castro, ang bagong PCO Undersecretary, ito ay isang pangkaraniwang estratehiya ng gobyerno. Hindi lang ngayon, kundi noon pa. Pero may mas malaking nakakagulat na detalye. Mula 2020 hanggang 2022, panahon ng Administrasyong Duterte, hindi lang basta may nabentang ginto, kundi mas maraming ginto pa ang naibenta. Kung ating makikita sa datos mga kaibigan, sa tradingeconomics.com/Philippines/gold reserves, makikita nyo dito na 49.31 na tonelada ng ginto ang naibenta sa panahon ni Duterte. Ayan. Mas mataas pa ito kaysa sa 19.05 na tonelada na naibenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan, so merong mataas ng kalahati at merong 9 tons. So 29 tons na mas maraming tonelada ang naibenta ni Digong. Sabihin natin ni Digong kasi sabi ni Digong ni PBBM eh. Pero ang katotohanan yan ay hands off diyan ang mga presidente. Nangyari lang yan na merong napakaraming naibenta sa panahon ni Digong. Pero ang Bangko Sentral ang nag-trading niyan. Ganon din sa panahon ni PBBM, merong 19 tons na naibenta. Pero hands off din doon si PBBM. Ngayon, ang tanong diyan, bakit pinupukol ni Duterte, ni Digong kay PBBM ang pagbenta ng gold bars, na ang gawain na yan kasi ay talagang routine ng BSP ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Routine na yan na kung mahal o mataas ang bintahan sa world market ng ginto ay nagbibenta tayo. At bumabalik din yan sa Bangko Sentral. Ang mga gold bars na yan ay maibalik kasi bibili muli tayo ng mga gold galing sa ating mga local mining. Kaya ganun ang nangyari. Kaya kay Digong, wag sana siyang magbato ng mga issue dahil siya pala ang may pinakamas malaking na nabenta na gold bars, 49 tons. Samantala kay PBBM 19 tons. O ayan, di ba? Hindi niya naalala ni Digong kasi si Digong ay meron ng Alzheimer. Si Digong ay ulyani na dahil matanda na, 88 years old na yan eh. Kung maglakad nga lang, matutumba na eh, hinahawakan na lang ng bodyguard. At yung mata niya, duling na eh, di ba? Makikita nyo ay talagang hindi na yan makapaglakad na siya lang. Kaya yung utak niya ay mahina na rin. Ang naalala niya ay ang pagmumura na lang. Hindi niya naalala na ang kanyang anak ay mayor sa Davao. At sinabi niya na ang Davao daw ay napakaraming druga. Kaya yan, ang isda nahuhuli palagi sa bibig. Balik tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Ito'y mula 2020 hanggang 2022 at makikita naman ninyo mga kaibigan sa chart napakalaki ng gold reserves na nabenta sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot dito, bakit parang nakalimutan ito ng dating Pangulo? Dito natin makikita ang isang matinding irony. Ang mismong taong bumabatikos ay siya rin gumawa ng mas malaki pang hakbang sa parehong bagay na kanyang tinutulig sa ngayon. Kung pagbebenta ng ginto ang issue, sino ngayon ang dapat tanungin? Isang malaking palaisipan na kayo mismo ang dapat humusga. Pero bago kayo magdesisyon, tanungin niyo muna ang inyong mga sarili. Bakit ngayon lang lumulutang ang mga isyong ito? Sino ang tunay na nakikinabang sa ganitong mga aligasyon? Ito, lumulutang tong issue na ito dahil sa malapit na ang eleksyon. So, tapunan na ng issue. Tapunan na ng lutai sa mukha. Yan na teknik, yung mga fake news ay teknik talaga yan ng China. Nanggagaling sa China ang mga fake news, ginaya ni Digong dahil maganda. Para sa kanya, maganda ang fake news. At si Digong ngayon, ang sabi ni Claire, ang one-man factory of lie. Ang taong nagpabrika ngayon, na nag-iisa lang na pumapabrika ng mga lies na yan, ng mga fake news na yan. Si Digong, ang tanda-tanda na tapos napakasinungaling na tao, no?
Hindi kasi naniniwala sa Diyos kaya ganyan siya. Kung naniniwala yan, matatakot yan na ganyan ang sinasabi niya. Kasi sobra pa yung kanyang ginagawa 49 tons pa lang nabenta niya sa kanyang administrasyon. Ngayon, 19 tons kay PBBM, tapos tinitira niya. Bakit noon hindi lumalabas sa mga pahayagan na nagbenta si Digong? Dahil takot ang mga sa panahon ni Digong, nasa klima tayo ng terror. Terrorize ang Pilipinas, baka itukhangkay kung magpalabas ka ng mga news against Digong. Kaya tahimik lang noon ang mga press at walang tumitira sa kanya kasi si PBBM noon ay magkaibigan pa sila. Kaya sikreto yun na pagbenta, pero BSP ang nagbenta noon, hindi rin si Digong. Pero nangyari lang na panahon ni Digong, 49 tons of gold bars ang nabenta ng Bangko Sentral. Sa panahon ni PBBM, ulitin natin, ay 19,000 lamang. Kaya klarong-klaro na sobra sa kalahati ang pagbenta ni Digong sa gold bars. So wag niyang itapon kay PBBM ang mga bintahan na yan ng gold bars, dahil sa mas marami siyang nabenta at hindi lang yan ay isang routine trading ng estratehiya ng BSP na magbenta kapag mahal ang ginto sa world market. Balik tayo dito sa ating kaibigang sa iyong araw. Ngunit ayon din kay Atty. Claire Castro na ang pagbebenta ng ginto ay hindi nasakop ng Pangulo ng Pilipinas, kundi ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Kaya nga naman, kung gusto mong malaman pa ang mas malalim na katotohanan, siguraduhin mong maging updated kaibigan at mag-research patungkol sa mga napapakinggan natin sa mga balita, dahil marami pa tayong ilalabas na impormasyon na siguradong magpapaisip sa atin. Have mercy, O God. Ito pa, idagdag ko ito, ang bakit merong Central Bank of the Philippines. Si Marcos ang nagpagawa niyan under sa kanyang mga architect na sila Chin at Arellano. Yun ang mga architect niya sa kanyang kapanahonan, at yan ay disenyo ng kanyang mga architect, ang Central Bank of the Philippines. Ang basement niyan, dalawang basement yan, first and second basement. Nasa second basement, pinakailalim, ang ating gold bars reserve vault. Napakalaking basement na punong-puno ng gold sa kapanahon ni Marcos. Dahil alam naman natin na mayroong mga komisyon si Marcos noon ng maibenta nila yung mga ginto ng Vatican, kung alam nyo yan. Kaya nilagyan ni Marcos dyan ng karagdagang ginto ang ating Bangko Sentral. Andi nang bago siya ma-deport, bago siya mapatalsik, ay naiwan dyan ang mga ginto. Marami yun. Kaya lang ilang presidente na 7 presidente na ang dumaan, ay siyempre meron talagang hokus-pokus, di ba? Kaya kumonti ang ating ginto dyan sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas. At utang ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Marcos ang mga gintong yan. Hindi man yan lahat kay Marcos, pero karamihan dyan ay kay Marcos na mga ginto na iniwan niya dyan, at yan ay dahil sa kanyang trading. Ang trading ni Marcos ay kinopya ng Bangko Sentral, so nagtitrading na rin ang Bangko Sentral of the Philippines. Pinarami ang mga gintong yan sa panahon ni Marcos. Pero nang siya pinalayas na, unti-unting natutunaw, nawawala, hindi natin alam kung sinong kumukuha, di ba? Pero sa ngayon ay sa dinig ko ay meron tayong 221 tons ang meron pa ang Pilipinas. 221 or 121, hindi ko tiyak yan. I-search nyo lang kung magkano ang ating gold reserve. Basta yan lang na ratio sa 121 or 221. Kaya marami pa tayong gold bars, at ang Bangko Sentral ang may estratehiya para padamihin yan o mag-profit tayo diyan para sa pandagdag ng budget ng Pilipinas. Kaya ang dapat talaga tanungin diyan sa issue na yan ay ang Bangko Sentral
Hindi ang mga presidente, dahil walang alam ang mga presidente diyan kung paano i-trading yan. Pero ang atin lang punto ngayon, bakit mas malaki ang nabenta sa panahon ni Digong? 49 tons versus 19 tons sa panahon ni PBBM. Alright, tapusin na natin ang video. Now, you also address the issue about the gold. And, ano mo, ito tanong ko nga, Attorney Claire, matagal na tong kwento, di ba? O, ang mga Marcos may Yamashita gold. O, ang dami nilang ginto. O, binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by the former president in the rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. He keeps on telling this. Parang nag-utos daw si PBBM na ibenta itong mga gold na to. Okay. This is the work, the regular strategy or routine strategy of BSP to sell gold, to pump up the economy. So, they said that selling gold is just part of a routinary strategy. So, why will former president bring it up? He should know this, being the former president. He should know the activities of BSP. That's why I asked, did your economic experts tell you this? Alam yan ni Digong. Alam yan ni Digong ang nangyaring yan sa pagbenta sa panahon niya ng 49 tons of gold bars ng BSP. Alam niya yan. Kasi pipirma naman siya dyan, di ba? Ngayon, bakit ipinukul niya kay PBBM? Nakalimutan niya kasi. Kasi meron siyang Alzheimer eh. Ulyanin na yan eh. Kaya nga kung magsalita yan, paulit-ulit na lang kasi kung ano na lang yung nasa memory niya. Hindi na yan makapag-isip pa ng bagong sasabihin. Palagi na lang bangag. Palagi na lang may adik na presidente. Palagi na lang nagmumura kasi yun na lang ang naiwan sa kanyang memory. Ulyanin eh. Meron ba tayong presidenteng ulyanin? Gusto nyo ba yan? At kakandidato ba yan sa 2028? Wala nang ma-memorize yan. Wala nang papasok sa utak yan. Ulyanin na talaga kasi 88 years old na. Atin yan na tanggapin. Na ulyanin na. Okay? So, Tell you this? teka. Sagutin muna natin yung tanong ni Claire na did your economic expert tell you this? Sino ba naman ang economic expert ni Digong? Di ba si Michael Yang? Mga kababayan, sino si Michael Yang? Sino si Michael Yang? Economic expert daw yan ni Digong. Economic advisor. Si Michael Yang ay alam natin na ano yan eh. Membro ng triad ng China, isang businessman sa Pilipinas, pero sa likod niya ay nandyan ang factory ng, hindi na natin sasabihin na, basta triad. So, advisor ni Digong isang triad. Economic ba yan o ano yan na klaseng advisor? Kaya hindi maganda. Ang advisor niya ay hindi talaga economic expert, kundi isang membro ng triad ng China. Patawarin tayo ng Diyos kung tayo nagkasala. Okay, iwanan ko kayo ng bersikulo galing sa ating ka-vlogger sa iyong araw. Colossus 3 verse 9. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo na ang dating pagkatao pati ang kanyang mga gawa. Sa gitna ng mga kontrobersiya at isyu sa lipunan, madalas nating nakikita ang kasinungalingan, panininlang at paninisi sa iba. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tayo ay tinatawag upang mamuhay sa katotohanan. Right, maraming salamat sa iyong araw para sa napakagandang presentasyon mo ngayon araw na ito na binigyan natin ng reaksyon. Hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-Golden Boy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Hanggang sa muli, paalam, God bless the Philippines.